Ikonsult siya din. Welcome sa aton mga kaigsuns sa Kapadparan Negusan. And then, niya may mabakapti itong lingkuran nandari. So, mas maiting nga rin pang lingkod nandari. Okay? Welcome kanyong tinan. Lead by Vice Mayor. Kaya ko sa lista, aron sa inyo niya na ma-panas ito kaya may nakasigyan. Natay sekretary at lahat, nakuha ang lista. Natay lista. Lisa, nakay si Lisa. Paliho mo sa listening na line. Line listening niya talaga ito. Kini atong dakbayan sa Subo na ani ka mo ma-benchmarking, so welcome in behalf of our City Mayor Michael Lopez Rama. Okay man sa atong City Vice Mayor Attorney Raymond Alvin Garcia. Nga itong mayor karon doon importante kayo maragad huwag karon siya sa kauluhan to follow up some projects. So therefore bago pa sa nahuman ang among session, so ako ang unang nasangunan sa pagdawat o pag-atiman kaninyo, pag-welcome kaninyo, welcome Kapadparan ang gusto. Alang sa mga kaubanan na ito diri, aniya karon, magpaila ko kaninyo, ako si Francis Iliaga Espares, connected sa RMN DYHP, writer, director, actor. O niya, niyan dapitas Kapadparan, nag-anda na ko niya, uban kang Tiban Escudero Alian Golat na Korda, na nagasyo miliha. And then for long 2 years now, I think year 2000 plus. Way back also to 1992 sa akong drama Baliparan ko kamatayon Ginhawa Ifin. Okay? And then nahimo ko barangay captain since barangay official since 1989 until 2007 as barangay councilor. Unya nahuman termino balik pagka 2010 barangay councilor, 2013 elected as barangay captain, 2022 napili nakachamba as member of the city council. So niya karon, so welcome kanina niya based sa inyong suwat nga gipadadre nga usa sa inyong mga katuyuan mao nga mahibaw mo sa best practices, especially on the tax collection alang sa pagpalambo. Natural ka nga usa ka na sa aton bisag asa ka kay kinahanglan nga ron tay output sa atong pagalangyaw sa pag-adto sa pang lugar aron ron tay documentation diha sa atong pagbiyahe kay dili man ikalimod nga mga tawo mangita manado asa tandapita to amis dakbayan sa Subo gaon sa mo dito. So therefore sa diha mo pauli kamo makahimo kamo report nga dinhi kamo sa dakbayan sa Subo unsay nakuhang kasayuran ikaladlad ya kaninyo, especially sa katuyuan pagpalambo diha sa inyong padudanan, diha sa atong kagamhanan, diha sa syudad sa Kapadparan. And to make more details kalabot sa mga pamagi, especially on the tax collection, akong ipailagan kaninyo ang atong musana sa panggiitan o kay mo nakatabang diri sa atong kagabanan sa syudad sa Subo. Let's welcome Ma'am Monina. So we'll discuss unsay mga pamagi diri sa atong dakbayan sa Subo kan kagamahanan sa syudad sa Subo. Okay? Once again, Ma'am Monina. Okay, good afternoon, Kapadparan team, Kapadparan Negusan. Okay, ako si Monina Paeres, Local Treasury Operation Officer 4. So, basta na ako dili ma-discuss ninyo kay karon pa man to nanawag si Cons kanang pangutana, feel free to ask question na gyud. Ang atong kuan ang iyang giingon is
kanang strategies sa collection sa business taxes mo na ato ang bandon. So ang atong process is amo ning giingog hybrid. Naa naman gud ni sa first pagit sa application for the permit naa na tay online application, online payment ug naa sa tay face to face. So eventually base next year makakuha na sad mi sa online printing sa business permit. So for now naa sa mi katong duha ka online application, pwede na ka mo apply online, then you will pay online. So ari sa portal sa through sa Land Bank. Ang atong process is ang among first step amo ning gi-1 into 3 ka macro steps, mauto ang assessment, payment, then printing. So katong assessment mo involve na to siya sa pag-receive sa ato ang clerk sa yang application. So amo atong matan siya assessment. Then if the taxpayer will pay immediately upon the receipt of the assessment, proceed siya sa cashier. Then after dito sa cashier, adto na siya human na to, proceed na siya dito sa printing of the permit. If ang iyang business is not considered as high risk, pwede na to siya maprintingan dayon og permit. Then ang among permit ron is valid for 2 years. But renewable siya every January. Dili mo bubayad siya after 2 years. Ang validity sa permit is 2 years, but ang iyang payment is every January and thereafter if ma-delayed siya panaglit. And then ang katong print sa permit immediately if ang gibutang man na nato no kung sa atong requirements for the issuance of permit. If naa na siya daan gidala nga barangay clearance, contract of lease, or real property tax clearance where the business is located, and then ang katong ubang mga requirements pwede na to niya i-undertake. So kato lang siya maprintingan na siya permit na binala mga sari-sari, not unless umingon ta nga ang iyang business is mga LPG kay amo man yun ang i-conduct ang inspection first. Ang other businesses nga considered as simple lang siya, hindi mo considered as high risk, mauto nga ma-print immediately ang permit. Then inspection will follow. Naatay joint inspection team. Ang atong joint inspection team composed ni sila sa personnel from the City Health Department, Sanitary Inspector, then from the Mayor's Office, City Treasurer's Office, Fire, OBO, naapod ni representative sa liquor, naaman ni Liquor Licensing Commission. Mauto sila and then zoning. Mauto sila nag-compose sa ato ang joint inspection team. And then per application nila, per katong ilahan iputang dito nga mga nature of business dito sa ilang application, immediately ni assist man ni without the inspection. So ang atong mga inspector, sa problem sa ang atong mga inspector, sila na ito'y mo validate or mo ascertain how true is the declaration per application and then the actual inspection. If ang atoang inspector naa sila ginote dito nga deficiency sa ilang, like for example mo ingon siya nga ang iyang gi-apply is retailer niya, pag-abot dito sa atong inspector, it is found out na naa-add siya rice and corn. So mo note dito inspector nga additional rice and corn. So mo to ihatong i-comply ang mga deficiency. So mag-validation pa to siya. Although na-issuehan na siya permit, so mo-follow na to dito. Kaya naka-hold naman po to nato ang iyang data, naman tayo data. If whatever deficiency, ma-input man to nato sa iyang report, sa iyang database. So ingon ana, ang amo ang gibuhat, aron pas-pas ang ato ang collection. So mo-collecta without pa-visa inspection. Any deficiency found, ma-input na to na mo, then mapaningil na mo sa follow-up kay katong inspection, katong application nila na may duha, 1 copy for the owner and 1 copy for the inspector. So katong duha ka copy na apato sa inspector. After inspection, iya na tong ibilin sa owner sa establishment nga mao ni ma'am ang imong i-comply. Kay if dili pud to siya mo comply, madagtan og another year. Katong iyang deficiency is mo penalty na to siya.
mo-earn na to siya surcharge and interest, and then ang katong mahog siya dan securing sa permit. Although na-issuance siya, nakaw to siya guarantee katong uban ng mga compliance kay nakita man gito nga deficiency gito siya. So ingon ana to sa amo ang first step. Then ang ato pong renewal aron punta mapaspas, inig-apply po nila during renewal ang katong mga existing na gyud nga businesses. I-require to sila namo pagpadala if naapod nila, labi na itong mingon mo lower ang ilahang sales, pagpadala sa ilahang DIR documents. Although wala pa man na mo end ang year no, so dili pa makomplete. Mo allow me, mo consider me na ay tulo ka quarters, then duha ka monthly, October and November. Ang ihang December ana usually amo nang i-averaging, but ako gyud ang December kay dako man usually og halin ang December. So mo to'y among i-validate para makadetermine ta sa ato ang kuan pila ang ilahang gross of the kuan previous year. So amo tong ina i-facilitate ko namo as much as possible ug mahimo jud dili kita mo kung kuan ta nga dili manuwer kay kita tanan maka-determine man po ta pilay angay sales ani labi na og gamay ra ang area. Familiar na to ang mga tindahan. Familiar man sa ta sa unsay ilang tinda niya. Kita mismo sa atong self is consumer man sa ta makaibalo sa ta pilay gross ana kay ang atong yung i-assess is the gross receipts without deduction. Ang atong i-deduct is only the VAT, if VAT siya, or ang katong discount. Mauna man na siya allowable deduction. Ang katong mga rental, dili mata kay gross man na siya. So, mauna siya atong paagi. Process ra gyud mi sa renewal dawat. And then after na sa atong renewal, usually ang renewal ma-extend na to, butang na to, extend me until February of the same year. In March ana, mag-validation na dayon mi. Naa-adjun ni tax mapping group under sa amo ang examination and inspection and examination division. So katong amo ang kining nga division, mao ni sila in charge sa amo validate sa katong mga tindahan pod kay dili man na tungod sa kadaghan bitaw dili kadako sa Cebu City, di man nato makuan nga mo rely na ta sa ibon sa nagsulti. So naapoy uban nga mo come in lang dili pa mo permit nag-operate na ilang business. So naapoy uban nga pag open niya sa iyang business ingon ani pa kananan pa siya after pila ka months mayo man ay maninda ta og beer. So open na po sila beer. So naata anay tax mapping operation. Mao ni sila mag-conduct to validate kung unsa na gyud ang iyahang kuan operation as a pagsuroy niya. So if ever ma-found out to nila nga lahi man ang iyahang permit against sa iyang actual operation, mo issue to sila og notice to comply. So katong one copy of the notice to comply ibili niya sa owner, and then one copy dadon niya balik sa office. So, naapoy in charge sa office to monitor the compliance of the establishment issued with the notice. So, if dili gito siya mo comply, we will issue with the final demand. Pagana, pagbalik ko na sa to, final demand, yung mama pa ka. So, mauto siya, inibalik na ato dito, asisan to na mo. So, mauto maka-add on sa ato ang revenue. And then, naasad tayo katong group yun nga, katong mga dagko nga establishment po, mag-conduct po o examination sa amuang sa book sa business establishment. Mauto sila, magpadami og letter informing the businesses nga naami staff nanha, muanha din ha, maghatod ninyo o bunsay i-prepare ninyo ng mga documents aron makavalidate sa inyong sales declaration. So if ever naapoy ma-found out ang amo ang examiner nga naa-day siya under declaration, we will have the assessment para po i-bilin po namo nila dito nga mo ninyong bayranan ma'am kay per financial statement or ITR or official receipts ninyo ang inyo daing sales is 1 million. Then ang inyong gi-declare sa kuan kanang inyong application is only 500,000. So mo ang balance sa 500 amo tong buhatan og assessment. Ingon ana ang amo ang usual yun nga dibuhat.
And then ang ato agad naapon ni night inspection kay naamantay mga establishment nga mo operate pud mga BA. Yeah, day to day mo gito siya. And then ug unsa po'y mga kanang in coordination with other offices pananglit like for example sa Ubo naaman ay ang mga apply of building construction ato na sa Ubo no. So before po na sila marilisan o occupancy permit naatay ordinance pud ana na ordinance 2227 requiring all the kanang mga horizontal vertical contractors not registered in Cebu City to have the clearance from the city treasurer's office before ma-release ang iyang occupancy permit. So mao to siya pananglit na ay kay naabot ba ni mga contractor nga dili taga Cebu City, outside Cebu City, conduct sila project dili sa Cebu City. Ang mga iniguma na ang langaw lang sila. Dili na itong babayaran. Ang mga contractor po na itong diluwi gani kayo kay sila nakabayad. So before to ma-release ang iyang occupancy sa iyang project, muagi to sila sa City Treasurer's Office. So mo require nila to present sa any contract or certificate of completion aron to maasisa na mo makahimo mi og pilay cost na budget. So ana ni siya ang amuang gibuhat ma'am coordination gid mi sa amuang offices within sa Cebu City government from other office asa mi like for example mingon mi sa amuang DBMF amuang veterinary office kung sa po'y ma-collect na mo dito nga pagkuan na kay sila mo po'y mag-keep track sa mga musulod nga mga slaughtered mga chicken or inana ang usang i-validate nila pila may na kuan ani niya nga establishment pila may yang nahatag apply na kuan ninyo na i-validate ninyo against dili sa mo mataklo ba siya strict coordination yun in order to kuan sa ato ang collection. So ang sa amo akong sa kuan kanang evaluation po pila man ka personnel although gamay siya pero modaghan naman kadaghan man sad nga empleyado sa tindahan o before sa issuance sa permit pangayuan sa natong sidula occupational tax may mga kuan nga naamoy mga sales clerk pila man ni kapong sila o 5 so naaman ay sa amo adiri ang clerical is 50 pesos so nara kay 50 5 if ever 5 naka 50 in 1 year plus the presentation sa ilahang sidula according sa ilahang gross income in 1 year. Although, gamay na siya pero gamay, munaghan naman sa gihapon and then naaman sa atong ordinance nga appeal po na sila ato ang ipa-required po for the issuance of the permit. So, ingon ana, sige ni og validation. Kay ang ato na kung ma-rely naman usahay ta sa people evaluation, face-to-face, sinunana, mas maayo na itong actual inspection. In fairness po, katong ingon sa taon nga, ma'am, wala na yung taon, nasirado na yung taon ni Ana, bisag ang tuon pa ninyo. O, amo sa po na katuon, maminaw sa punta Ana. So, if base na ako'y wala kay masulti or kanang paspas ra, pwede na dyan mo mamutana. Sige, open ta. Paano lang kumama? Sige, sir. Namin i-update na mga revenue code and then there's a provision sa among updated na one of the provisions na bago is requiring notary publics to submit itong mga deeds bitaw nga ginotarize nila like transfer, sales. Do you have this provision also in your revenue measures nga napasana? Sir, among revenue code is for the business taxes 2003 or 2004. Just like sa maupo na sa amo ang real property tax, amo ang SMT. Hopefully, next year, kay karon amo na forward na namo ni Constituency Law sa amo ang finance, ang amo ang gi-propose. Nakaka-come in ko ana from other NGO ngayon ana sa nilaha sa imong ingon. Requiring katong mga notary public labi na to sa transfer sa kuan.
Nakita ko ang naging nana, sir. I'm sure na ma-meet ka na o kung ano na yung Oo. citation on the part of nag-practice. Kay naamagani ako kung gibutan ko na mo sa mo akong proposal kanang during sa payment sa transfer tax nga labi na to mga developer nga dili registered pod dinha sa imuhang LGU asisan siya diretso og transfer kana business tax ang developer. Kay, ang kwan po na ko na more than siguro sa kanang pagsunod ni mo anto nga na ay nabaligya o nagpakalit. Kanang valuation na actual, di ba, sa sales. Kaya mangita wet o pila man ang valuation na niya karon is either i-follow na to ang watas being kanang actually paid by the buyers or base sa inyong assessment. This time pwede na ito ma-determine kung whichever is higher. Whichever is higher ba na itong kuhan. Whichever is higher. I'm sure mo na po na intention nga anong gipasa ni. Last time pangutana ma'am, when was the last time nga gi-adjust sa Cebu or gi-update ang iyang revenue code or charges? And the last for the business tax murag 3 and 4, 2003 and 4. Mao sa dama mo ang RBA. Karon gyud ni nagkuan. Nag-post pa mo nga para ma-effect siya next 2005 to. Thank you, ma'am. Naasan mi nakapit from other LGU. Kay dahil one time na pangutana ni naaba ko nun ni ordinance regarding presumptive legal approach kay karami sa business law na ang walay document na ihatag. So, karon pa mi amo nang gi-appeal. Amot na sa inyo. I-appeal na mo, nag-appeal sa mo. Appeal na mo, pero wala kayo nag-implement ng uban provision. Okay, wala ka din yan. Kanya, napo dito sa mo na kung limbawa you're a contractor and then your base is actually not from Cebu, you're only here, kaya nakadaog ka ang bidding, napo dito ang pila imong bayaran na portion. Oo, inana. So, hopefully, wala may nain nyo inanagyapon din naman. Naala may existing ana sir dato akong giingon nga ordinance 2227 mo to requiring vertical horizontal contractor to ask for CTO clearance before ma-release ang occupancy. Then before mi na formulate sa amo ang revision. Saan occupancy? Ano yung occupancy? Benchmark sa Nibali Citizenship. Sa building. Occupancy sa business. Ang ilaha before the release of the building permit. Mas maayo ila pabayro na nila. Sige, ito sa ato propose ma'am. Before ma-award ng total, no? Murag na i-retain. So, Pero dito sa treasury, yung saan pag-ibalo sa treasury nga na yung occupancy nila. Withhold na daan. Lahi siguro nga term. Katong amo ang suppliers and contractors wala ma-register diri sa Cebu City. Mo assistant may business tax. Withhold na daan ma'am. Dili na mo wala mo withhold pa. Amo ta sa City Treasurer sa CTO, City Treasurer's Office. Diha na mo assistant. Mubayad din sila over the counter. Thank you ma'am. Business occupancy siguro. Considering na daghan og business establishments diri kamo. Unsa inyong pamaagi pag send og notice kanang pamaagi pag remind sa ilang quarter due? Ang among agreement is delivery yun. And then karon lately ang usahay na ami kanang PIO sa among turos among ang PIO among ipa-announce. Pero katong mga deadlines. Pero katong mga delinquency delivery yun. Iato din siya. Mo issue give me of notice. And then follow up. Final demand. Kumanta din sa final demand is show post letter pa yun. And after sa show post, usap pa to ang Katong sa notice to comply dito mo. Notarize to mo. Notarial. Nato adili. Dili sa show post na. ang show post is dili. Ang show post na mo ang sign ato ang among legal sa from the city authority sa dili siya notarize. Pa-explain man siya anong bili ba siya is anong bili man siya ano wala ka ibayad.
propose ma'am nga ipanutalize is the application. Application sa undertaking talaga comply niya. Di siguro. May hapon, pansin, ma'am. ano? afternoon. Sa kadako sa Cebu City, kung i-ratio ba mo ang inyo ba, kanabang sa kadaghanon sa negosyo nga naa diri sa syudad, kung inyong i-ratio, you think na nahulot-hulot yun ninyo o sukot ang mga tanan? Di gyud maato sir. Di ba ito? Dili gyud. Pero mo gina kanang naay constant mo bitaw to nga nagkuan ni karon nga naa magoy ni offer nga mall nga naa sila ihatag nga area ay pa kuan nila nga area free of rent bayad na gyapon may electricity air conditioning na nagkuan mi nga mo adto mo magbuhat ni murag satellite center aron duol-duol na pud ma-monitor dito dapit sa north kay naa man may usara man ang venue ron aduha dili sa office ug kato sa SM tuman sa SM among processing digit siya maato sir kung sa kadaghan yun kay wala kini naagianan na nimo nya di mo kagay pag sunod ko pa ni nanay ni open po dili oh balik na sad Wa po sa option ma'am nga kanang murag no tap mo sa barangay officials magpa-assist or something or sa treasurer's office or yun nga mga personnel ang sa treasury ra gyud sir akala mo sa among real property una kasagaran mo matap ang barangay ana mo sila share food ya ang sa usay sa barangay letter sa na sila nga maganda ka to tax mapping tapi napoy mga barangay nga magpainana mo na mapaadto sa damo sa inyong tax collectors ma'am gahatag mo incentives wala wala gyud sir kugi lang yun sila okay ra gyud sir ang kana lang ang amo alang pud sir kay if ever kanang Saturday pili sila kanang overtime oh pero wala gyud ma'am thank you Ma'am, sa city planning ko niya sa napos sa amo nakalala sa zoning administration. Ma'am, di ba nagtawagan na ninyo ang applicants? What if non-conforming use siya? mauna sir kata ang kuan gyud unta namo ang process gyud usually before labi na katong issue na 2 years permit Mapinagtihan sila. naamon gyud ni office nga concern ana si Senro malagay ni sa amo sir O pero appeal siya sa appeal, ma'am. appeal wala kay ang katong yung creation na mo sa joint inspection team wala pa man ang si Senro o naagin ang si Senro nagsige sa gina sila kuan sa mga establishment part gyud siya sa usag siya sa requirements sa business permit but to follow lang siya katong section butang siya sa kuan dito sa undertaking naagin ang katong Senro certificate na ilahang ikuan pangayon na agin comply sa katong upat ka Hindi mo pwede ka tugangan kung napailaw mo na siya. Mura si Mimong, hindi mo maset na tas ani mo kay mahimo na burden. Reklamo mo sa alta. Kaya dugangan yung requirement mo. Dapat clear na dito. Oo. Sa kanya naka-fix na siya, attorney. Oo. Sa DILG na siya number of requirements. Kaya kung dugangan mo ng requirement, na pwede. Ba sila yung kanang issue nga certificate, how much man sa ilang karon ma'am ang amo pag yung kuan sa Senro no kay pag establish nila ang kana pag yung certification fee nga 40 mao pa oh 40 rin yung certification karon sa kuan kay diha to ana sa sila katong kinilagay ang klase katong sa formulation lang sa revision da sila Atong ilawan. Pila na ito daw. naalay sila na ulit pala sa kahoy balik nada to sila in charge na 100 mga lagi dayo kay nang mahuman ma'am nanay siya di mo koy kay lang so ano 100 na sa tabi kaya mahulas niya moto na sila gi-propose ko pero wala pa drug inspection fee na i-propose nila kato 500 next year pa ma-approve sir next year pa Ila may imo ma'am. 200 man ang inspection and 200 verification. is ato sa katong city. Pareha man ang tanan. 200. Ma'am, another question. Kanang pila ang inyong garbage fees doon? Calibrated ba siya? Per kanang ang among garbage depende sa fee, volume? ma'am, ang among existing is per area sa business ang stapon ang sa real property katong sa mga residential kaya ang among commercial is wala din mo charge ang garbage fee
kay mulukat ang itong commercial itong magpaabang ba. Mulukat man to siya o business permit. So ato na siya dito ma-charge sa business permit niya ang commercial. But then the leasing and the lessor will pay si palit garbage. So ang katong nangabang, bubayad dito siya kay garbage fee. Although si lessor, nabayad sa siya as a lessor. And then ang among minimum is kanang pare sa among market, 1 peso a day, mga itong 365 pesos in 1 year. Based sa kuhan siya naman kanang Kuha na siya, ma'am. space nga occupied. Less than 25 square meters. Oo, pero kuhan man gud ma'am, amang i-propose ko diha sa among revenue code is kanang based on volume generated per establishment. Sa una pa dyan, nakasuway niya ng based on volume. Kanya, naabita tayo ka ng mga establishment para ng shipping establishment. Kanya, marina may na sila. Dako kay sila cross. Uy, pila na akong garbage ko bayaran. Pila na rin mabot pa nag-million. Asam rin na mo ibutang bagay siya. Di mo nakuhan mo. Mas may effective siya diha sa bay area. Kay ang volume na may ibang establishment na dako kay sila cross. Kanya og ato na mo dito ibutang dili kun ka determine sa volume pod kay kinato nga ato og timbang pasigi. Ang kanang among garbage ordinance ron is subject yapon for revision pero murag dugay-dugay na gid siya 2005 na mo start implement o na 365 ang among pinaka Sa among case magud ma'am kay medyo mahihap pa man akong establishment so nakakuha gid big data waste generation para na waste analysis characterization study ka for 1 week so na-determine na mo ilang volume gyud nga ma-generate so i-categorize din small, medium and large small, medium so manang medyo naka-come up ni based sa toolkit na mo lisod yun ni anak ko pabino well, ang amot na ka monitor batanan sa amuang sisindro basta ang amuang yung di-propose po karon is i-increase ra gid namo ang rate sa amuang katong per establishment katong less than 25 square meter ito ang i-propose i-increase ra gid namo 365 Pangutana ko noong kanang tax sa kanang wala bito gi-utilize idol so mga yuta sa ila ba kung sa ila ang sa Marikina ba to or sa Marikina dito attorney murag ilang hinluan mo niya ipabayad sa tag-iya. Ang market na mo is among gi-include sa naman ko'y among market na nag-daily ang ilang renta na weekly. So mo ko nag 1 plus 1 peso a day. Ang ilang renta nagrenta sila 10 pesos, 11. So ang po yun 365 kay naman in 1 year 365 days. Sa ilahang business registration, wala na sila ibayaran ng garbage fee. Kaya nibayad naman sila day to day. sige ma'am, thank you. And then na ang among school is dili na siya per square meter. Per student. Sa eskwelahan. Mura to siya man lalaki. But mostly... na magproblema kaya na may number of student. Enroll. Sige ma'am, thank you ma'am. Sige ma'am, welcome. Ma'am, pahapon ma'am. Kartong naana sa land use ng commercial na idol sa mga kamoy kuana na. Idolan. Oh, yes, idolans. Wala kami ka-tax. Wala pa. Wala ka sa masaya. Kaya kami ng major commercial complex or centers na wala nila develop. Pero nila, ang idolans may wala pa. Pero ang nana ang building. Parking tax na din siya. Pero wala pa yung development ma'am. Like, Sampol, Ayala. Nagka-vacant lot pa siya. Ay, basta dito nabutang siguro siya na idolans. Basta wala pang pinag-tax sa idolans. Mabita to pag ito na mo sa Quezon City. Niana sila na i-tax na kung mga Ayan. nagkuha na sila na i-tax. Malimang balik sa research. reclamation din yan. Nagkikita. Balik-balian siguro. Hindi sila. Nagkakano sa kaya Ma'am ka lang, sumpay lang atong sa contractor gani ma'am. Di ba clearance man to no?
Clearance. Ang mga business taxpayers mag-require po tax clearance from sa real property nila. If they own the property, why ilang i-support sa ilahang issuance sa business permit, tax Patay. clearance. But daghan pa mo din po Sa kanang rent lang. naglaban na naman. So is contract ko ilaha. Isa amo, Dagan ni may reklamo. i-require Naaron kay sa among evidence pa nga in addition atong mga kuan present sila ang tax clearance for the issuance of the business permit. pero sa EODB magud ma'am kay dali ka dapat comment ma'am 2 days or ma-release na ang permit so bali i-follow ra din to nila unsaon man ang Oo niya. Kung ang amo mo to, mag-post pa nila kung sa kinahanglanon nga for the issuance of the permit. Mauto nga naa na to daan ila na to unhan kalabi na to new. Nagdaan na to daan sila ni barangay clearance. O tax clearance or contract at least. kanang mag-avail mo nang sa DICT ma'am Sa kanang online Connection, one permitting system. ang among is kung mo guni ang Homegrown. management information Homegrown. system namin ang office yun. Sila nagkuha na ng ang online payment o online assessment. And then karon lagi na kami renewal for 2023. Magkuha na po may Ka-homegrown niya sila. Nagano'y kwarta. And then katong mga requirements parehaan na sila i-download na lang to nila. Ako rin rates to ma'am. Before we naglamami sa process karon sa updating sa among revenue code ma'am. 2008 ang among revenue code. Among i-update karon tapos usa sa process nag-rationalize ni sa among fees. Gigamit na mo ang toolkit ma'am. So mao to paggawa sa ang output sa toolkit mo rin among ibutang sa among revenue code karon nga bag-o. Ang ako, kami, okay na magod na wala na mo makuhaan, ma-update yun. And ang among rates for kining ang kind of business, ang retailer, wholesale, and manufacturing is ubos pa than the local government code. Sa among business, mas ubos pa. Kaya like for example, ang ang retailer is first 400,000 is 2%. Diba? In excess of 400,000 but not more than 1 million, 1.5 kira. Pag abot sa 1 million, in excess of 1 million, for every 10,000, 25 pesos. Nabutang lang siya o 25% of 1%. Instead, sa katong local government code, na straight na ito 1%. So, imo na pag binaubos ang amua. Unya, di ba, every 5 years old na mag-increase sa business. And wala pang ibigay increase. Dili man sa na makakirit yung lampak. Wala, business friendly sila. It's more than 10%. So, ang among gibuhat sa pagkakaroon usa, ni-level up sa among proposal, ni-level up sa misa local government code, nga mo-stop ni sa 1%. Katong other business namo nga naka-inline na sa local government code, like for example sa banks and other financial institution which is 1/2 of 1%, mauna to ni address ang 10%. And then katong sa regulatory is the patura man to cost of regulation, isa kay taksakan ako. Kay mahuman sa confiscatory. Pila ka barangays ma'am ang Cebu? 80. Income. Local business, local business tax. Sa amo ang business tax ma'am is Estimate. 2 Billion. Isus. Gagawin na inyong fees pero Dahil sa business establishment ma'am ya, so man, more or less between 30 and 35,000. Parang di naka-implement yung kayo, bakit nagkanda kayo? Kaya kung manukot lang yun sila, samot. Samot kasko. Dagko ba barangay pag yun? Isa barangay dari ba isa ka munisipyo nga i-implement ang bago na.
Trilyon na. Cagayan de Oro, magali, isa ka barangay, labaw pa sa munisipyo sa Kabunga. Isa ka buwan, 2 million ang ina sa building. Sa business establishments, kanang real property tax, o kanang 2 million. community tax. Malipay namin na sa What are katong your exit. other sources of, major sources of income sa city? Kung naman tayo ka na itong internal revenue, di ba? Ano gini siya. And sa katong ang naamagod ni Wansad ka na mga joint venture ka ng Binfield Invest. Nasa niya na niya ka ng sa among SRP. Apil ang government yung na-share ang government. Na-share ang government. Pakita ng partnership. Ano sa PPP? Joint venture man ang Binfield Invest ka na dito mga pondo din na. Ka ng public-private partnership. So mo isa ko na sa inyong major na resources yung kanang major na income na source. Aside na ma'am, kay di mo ma-apply sa mga kay gamay lang ni city. Na major source ninyo. Ang major yung mo ito ang reality mo pa nila siya. Mo na to siya makuha ka mga project na kanang sa joint venture. Asa mo ra church mo ang naatay accelerating social rehabilitation para po sa mga one sa economic enterprise. Small time deposit kanang ang dakong magwarta dakong sa kag-interest. Ang dili pa dyan pag-akit pa time deposit namin. Ako ning ilabay kang Councilor Francis nga question unsay mga plano nato sir nga legislative measures na inyong gi-vision nga mahimo nato para ma-increase ang collection or revenue raising ng mga ordinances sa city or kanang actual nga ginawa to? Mauna nga kung manuray budget hearing na bagay mo sa with the chairman of the committee on budget and finance with sa among CPE Noel Winslow naghimong revision din na usa ka na sa gitumong tingwa tungod kay sigon sa gisulti ni Ma'am Modina nga ang existing karon mga 2004 pa so tiguang na kaayo ang maong kuan kining pagpaglikta sa buwis. So therefore nanikabot pa tayo ma-revise kini siya kay dili po ni kalimot nga for the past 2 years daghan usab ang ato mga establishmento nga namatay sa negosyo tungod sa pandemya, diba? So karon there is amo sa atong Dakbayan, there is ato sa Dakbayan sa Sugbo niya nagkataron ang murag ni ka sa new normal because naangkor mato ang herd immunity because almost 100% naman ta na na-vaccinated ang atong mga kaisunan gani dire karon doon na face-to-face classes. I don't know dito sa inyo balik na mas tingali ang face-to-face classes meaning okay so ingon na now mao nga sa pagpadako dili kalimot nga through revision muna ko yun ang income niya din sa itong kagamanan sa Siyudad Susubo and that will be detailed unya sa among na tigong sa budget hearing kung mang-adlaw kung ako masayo. Okay? So, in more katubag pa kay doon na pa mo'y oras amo sa i-play ninyo ang usas mga vision karon sa atong mayor. Okay? Regarding the mga pamaagi sa tax collection una pa o wag na arinta sa laing ambisyon sa kagamanan sa Siyudad sa Subo. Will you? Okay? Yes. So, another vision, another ambitious dream of our Mayor Michael Lopez Rama mao ang Singapore-like Cebu City. So, usa ka na sumugtinguhan niya tungod kay gusto siya nga ang atong Dakbayan sa Subo ipanaminan na mahimo maawat na to ang Singapore-like Cebu City. Pero unsa man ang gikinahanglan mao gyud ang disiplina. Hinungdan man gani nga nagpagawas og executive order ang Mayor Michael Lopez Rama uban sa of course
grabe sa pagsuporta sa konsilyo ang the Vice Mayor Raymond Alvin Garcia. Nagpasuport siya October 1, effective October 1. Disiplina. Lang kung summary sa disiplina, mao nga usa kini sa backbone aron maangkon ang damgo nga Singapore like Cebu City. Kaniha sa disiplina, una mao ra gyud nga magsugod sa atong panimahe. Unsa man? Magsugod sa panimahe in the sense mao ang kalinaw sa pamilya. Pagtagad sa pamilya sa kabataan nga dili mahimong membro sa CICL kung siyempre in conflict with the law. Nga kinahanglan doon ay pagtagad sa kilikanan ang mga anak. Kaya dili kalimutan kung anak pinasagdan na alas gawas, especially panahon sa kagabiyon, asa para punta ang mga bata. Matipon sa grupo, matipon sa barkada, inom, maman sa inom, tabago, mas tabago, punta sa Cebu, paguman may dabo na ang mga bata nalambigit sa drugas. Ini kalambigit sa drugas o sa kapamilya, laban sa awo ka na. Usa ka na sa labing nga, pait kayo naman. So, pamilya. Another, mao nga magsugod sa panimalay gihapon. Unsa man, kung limpyo ang imong panimalay. Like for instance, the segregation of garbage. Kung limpyo niya sa imong panimalay, limpyo ang barangay, limpyo ang nagbayad sa suko. So, usa ka na sa mga gitanggo pagayo, alang kan Mayor Mike Rama o sa ingon sa iyang bisyon na mahimong Singapore like Cebu City, na dili man dayon diha-diha, pero mo na gingon kung wala man, kung kinsa man, hisgutan ang panahon, kanus aman. So, mo rin giningon, take a step of one step, aron maabot ka dito sa in one mile. Okay? So, therefore, ang mga i-play karon ang atong about 12 minutes. Ang mga slide karon, about 6 minutes lang. Okay, 6 minutes lang sa damgo ni Mayor Mike Rama para sa atong kagamhanan sa syudad sa Subo, Singapore, like Cebu City. The quest for becoming Singapore-like begins as Mayor Mike Rama sets off a fresh start as the Chief Executive Officer of Cebu City. In the next 3 years, he's determined to realize the long-delayed BRT and the conduct of studies and initial stages in the rollout of a monorail along coastlines, an LRT through the hinterlands, traversing north to south.
Mike Rama wants to fulfill within the first 100 days of his administration would be to bring about the atmosphere to redesign major sidewalks to become more accessible, begin to incorporate flared intersections at major crossings, start to transform a portion of Magallanes Street from MJ Cuenco to Plaza Subu into a promenade and boardwalk, an artistic leisurely public walkway. Revisit the study for a Guadalupe Lahug bypass road, equip and modernize the creation of a Cebu City College. Meanwhile, at SRP, the mayor wants to add up the original alignment of CC Lex over Guadalupe River through V. Rama Avenue, connect SRP to the mainland through 7 bridges, commence efforts to build MRBs for socialized housing along the seafronts of Inayawan, Kinasangan, Cogopardo, Mambali, Dulho Fatima, Sawang Calero, Pasil and Ermita. Realize the construction of a new Cebu City Hall at SRP. Ensure the start of civil works by Expedition Construction Corporation in the development of Pond A and the former Inayawan landfill. Support and ensure the start of projects DPWH had planned for, especially the roundabout at the T-junction near SMC side to Mambali. Mayor Rama ran with his team in Partido Barug with a platform anchored on the acronym Barug Cebu City, which has now evolved as the program of his administration. Based on the Barug Cebu City program, the executive team selected in a workshop what to accomplish in 100 days and for the rest of the 3-year term of the Rama Garcia administration. Some of those included: complete the shell of the new CCMC building, establish a molecular laboratory at CCMC, aggressively clear obstructions by buildings and structures along waterways. The targets here are a tall order for Mayor Mike Rama to accomplish, but he is determined to realize them. Anchored on his proven track record, during his previous 2 terms as mayor, and during his stint as acting and ascended mayor. Only in unity and solidarity will Cebu City, with the new leadership of Mayor Mike Rama, be able to carry on the quest to transform Cebu City to be Singapore like. True indeed. Together, we can make better things happen for Cebu City. In God we trust. Thank you so much.